Ang pambungad na eksena ay nagsimula sa pangunahing karakter, si Alex, na ipinakilala ang kanyang pamilya. Lumipat sila sa Canada para maghanap ng mas magandang buhay. Ang kanilang krisis sa pananalapi ay nagpapahirap sa kanilang buhay. Higit pa rito, ang kanyang mga magulang ay madalas na nag-aaway na labis na ikinakainis ni Alex. Higit pa rito, inaangkin niya na wala siyang anumang mga kaibigan na makakasama niya. Dahil dito, palagi siyang nakatutok sa computer, naglalaro ng video games at nag-i-internet. Lumipas ang mga taon, ngunit hindi natatapos ang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Sa kalaunan ay nahanap ni Alex ang kanyang unang trabaho bilang isang clicker sa isa sa mga website. Para sa bawat 1,000 pag-click, nakakakuha siya ng $20. Hindi ito kalakihan, ngunit naniniwala siyang lahat ng magagandang bagay ay nagsisimula sa maliliit. Mas naging interesado siya sa mundo ng pananalapi at higit na natututo kung paano ito gumagana sa takdang panahon. Nalaman niya ang tungkol sa banking system at ang mga kahinaan nito mula sa internet. Isang gabi, narinig niyang nagtatalo ang kanyang mga magulang, kaya lumabas siya para magkape sa labas. Nalaman niya ang tungkol sa organisasyong kriminal na dark web sa coffee shop na sikat sa cyberworld. Pag-uwi ni Alex, napansin niyang umiiyak ang kanyang ina. Nang tanungin niya ito, ipinaalam niya sa kanya na tinanggal siya sa trabaho at bilang resulta, maaaring mawala sa kanila ang kanilang tirahan. Kasunod nito, pumunta si Alex sa kanyang silid at ibinigay sa kanyang ina ang perang naipon niya. Ang kanyang ina sa una ay nabigla nang makita ang pera. Sinabi sa kanya ni Alex na inipon niya ito para sa mga gastusin sa kolehiyo kaya hindi niya ito tinanggap. Sa kabilang banda, iginiit ni Alex na kunin ng kanyang ina ang pera dahil ang pinakamahalaga sa ngayon ay hindi mawala ang kanilang tahanan. Galit na galit si Alex sa bangko na nagpaalis sa kanyang ina. Gusto niyang kumita ng mas mabilis kaya humanap siya ng paraan sa internet. Gayunpaman, ang lahat ng mga resulta ay lumalabas na isang scam. Bigla niyang naalala ang kriminal na organisasyon na dark web at nagsaliksik siya tungkol dito. Gusto niyang sumali sa grupo, ngunit ang sabi ng admin ay dapat may mag-imbita sa kanya o dapat siyang gumawa ng ilegal na pagkilos para sumali. Alinsunod dito, lumikha siya ng isang simpleng website ng pagbibenta ng mga peking supplement. Isinaalang-alang din niya kung sino ang maaari niyang biktimahin, kaya naalala niya tuloy si Randy, isang bully sa kanyang eskwelahan na nahuhumaling sa mga protina. Nahulog si Randy sa bitag na ito nang mag-alok si Alex sa kanya ng mga protein supplement sa mababang presyo. Ginamit ni Randy ang credit card ng kanyang ama na nagbigay daan kay Alex na makuha ang lahat ng kanyang impormasyon. Pagkatapos ipadala ang impormasyong ito sa kanila, naging miyembro ng dark web group si Alex. Sa sumunod na eksena, si Roosevelt, isa sa mga miyembro ng dark web, ay nag-message kay Alex. Sumang-ayon si Roosevelt na tulungan siyang kumita ng pera sa sarili niyang panganib. Kasunod nito, inalok ni Roosevelt si Alex ng trabaho bilang isang mangangalakal ng mga ilegal na bagay. Si Roosevelt ay nagbibigay kay Alex ng mga kalakal sa mababang halaga kumpara sa merkado at kailangan itong ibenta ni Alex. Una, kailangan niyang magbenta ng ilang gaming laptop na madali niyang nagawa at kumita ng magandang halaga. Ipinadala ni Alex ang bahagi ni Roosevelt at bumili siya ng kanyang sariling bagong laptop mula sa natitirang pera. Naniniwala si Alex na nahanap na niya ang magandang trabaho at labis itong nasisiyahan. Nakaipon na siya ng 30 grand sa loob ng 4 na linggo na dati ay umaabot ng 4 na taon. Isang araw, nagpa siya si Alex na umalis ng bahay at lumipat sa isang malaking lungsod upang mag-aral. Nalaman niya na ang kanyang bagong paaralan ay sa Enero pa magsisimula at upang mapanatili, ipinagpatuloy niya ang kanyang negosyo sa black market. Maaari na ngayong bumili si Alex ng mga credit card numbers at peking ID para mamili online. Gamit ang mga peking card na iyon, nakakuha siya ng ilang high-end na Rolex na relo. Gayunpaman, hindi niya ito maibibenta tulad ng dati dahil napakaraming pulis sa bagong lugar at hindi na ito madali gaya ng dati. Upang subukan ang kanyang kapalaran, pumunta siya sa Chinatown at sinubukan ibenta ang relo sa halagang $10,000 bawat isa. Gayunpaman, wala sa mga tindahan ang tumanggap sa relo. May mga naniniwala din na ninakaw ito. Samantala, isang lalaking nagngangalang Sai ang lumapit at nag-alok sa kanya na maaari niyang ibenta ang kanyang 3 relo sa halagang higit sa $30,000 at gusto niya ng 30% na hati. Sa una ay nag-aalinlangan si Alex ngunit kalaunan ay pumayag. Sa kanyang sorpresa, nagawang ibenta ni Sai ang mga relo sa halagang $35,000. Na-curious si Alex kung paano niya ito naibenta ng ganoon kabilis.
Sinabi ni Sai na ibubunyag lamang niya ito kung sasabihin sa kanya ni Alex kung paano niya nakuha ang mga relo na sinang-ayunan ni Alex. Sa sumunod na eksena, ibinunyag ni Sai ang sikreto kung paano niya matagumpay na naibenta ang item. Pareho silang nagsimulang magbenta ng iba't ibang bagay at naging magpartner sila sa paggawa ng krimen. Nagawa nilang kumita ng 60 grand sa isang maikling panahon. Nagpadala si Alex ng pera sa kanyang pamilya at itinago ang natitira para sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula na ang kanyang pag-aaral, ngunit napagtanto ni Alex na ang buhay kolehiyo ay hindi para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya huminto sa kolehiyo at ipinagpatuloy ang kanyang negosyo kasama si Sai sa pag-asang makamit ang isang makabuluhang bagay. Isang araw, isa sa mga kaibigan ni Sai sa club na nagngangalang Robin ang nagbigay sa kanila ng credit card na pag-aari ng isang dayuhang customer. Napansin ni Alex na ang card ay naglalaman ng malaking halaga ng pera. Sa una ay nag-aalangan siyang ihak ang account dahil ito ay masyadong mapanganib, ngunit hinikayat siya ni Sai na gawin ito. Kasunod nito, naghanda sila ng peking ID at nag-withdraw ng pera sa bangko nang hindi nahuli. Kinabukasan, natuklasan ni Alex na ang bangko na nagpaalis sa kanyang ina ay nasa listahan ng mga mahihinang institusyon. Dahil dito, nagpasya siyang maghiganti. Kasunod nito, pumasok siya sa bangko upang ihak ang data nito. Gayunpaman, nahuli siya ng seguridad habang nag-i-install ng virus sa computer. Bago siya makatakas, dinala siya ng mga gwardya sa head of security at tinanong. Nagbanta ang head of security na tatawagan ng mga pulis kung hindi niya sasabihin sa kanila ang tungkol sa malisyosong software. Ipinaliwanag ni Alex na mahina ang sistema ng seguridad ng bangko, kaya nakipagnegosasyon siya at sinabing i-upgrade niya ang sistema ng seguridad nang hindi sila gumagastos kapalit ng pagpapalaya sa kanya. Bilang direktang resulta ng kanyang krimen, naging kilala si Alex sa dark web. Gusto rin ni Zed, ang lumikha ng dark web, ang kanyang kakayahan. Dahil sa kanyang kasikatan, nag-set up si Sai ng date para kay Alex kasama ang isang babae na nagngangalang Kira. Sumang-ayon silang mag-collaborate sa negosyo sa dark web sa kanilang unang pagkikita. Lumalabas na mas marunong si Kira tungkol sa dark web at bitcoins. Alam niya kung paano gumawa ng mga peking credit card at kung paano gamitin ang onion browsing. Matapos nilang maging partner in crime si Kira, lumawak ang kanilang negosyo sa maikling panahon. Marami ring kliyente si Kira at mabilis niyang naibenta ang kanilang mga kalakal. Naiintriga sina Alex at Sai, ngunit inaangkin niya na tinutulungan siya ng kanyang tiyuhin sa paghahanap ng mga kliyente. Lumipas ang panahon at nagdududa si Sai sa kakayahan ni Kira na magkaroon ng napakaraming koneksyon nang walang anumang kahirapan. Nagtataka si Sai kung bakit kailangan niyang makipagtulungan sa kanila kung kaya naman niyang mag-isa. Naniniwala si Alex na nag-overthink si Sai. Isang gabi, inanyayahan ni Kira si Alex na sumama sa kanya sa Hong Kong para palawakin ang kanilang negosyo. Tinanggihan siya ni Alex, sinabing hindi niya kayang iwanan ang kanyang matalik na kaibigan. Si Sai, na nakahiga sa sofa, ay narinig ang kanilang pag-uusap at nagkaroon ng hinala. Isang araw, nagpasya silang tatlo na pumunta sa kanilang pinakamahalagang deal hanggang ngayon. Mayroon silang malalaking bagay na kailangan nilang ibenta, ngunit sa kanilang pagtataka, madaling nahikayat ni Kira ang mga buyer na bilhin ang lahat ng mga bagay sa isang bagsakan. Nang malapit nang tapusin ni Kira ang deal, namagitan si Sai at nakipag-usap sa mga kliyente. Sinabi niya na gusto niyang bumuo ng tiwala sa kanyang mga customer at okay lang kung hindi nila bibilhin ang lahat ng mga item. Nais niyang manatiling tapat ang kanilang MFGA kliyente sa hinaharap. Gayunpaman, hiniling ni Kira na bilhin ng mga mamimili ang lahat ng bagay o ititigil ang deal. Dahil dito, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Sai at Kira. Samantala, nilapitan ni Alex ang head client at hinawakan ito. Nagalit ang kliyente at inilabas ang kanyang baril. Dahil sa galit, kinansela ng kliyente ang transaction. Binalaan din niya sila na magkakaroon sila ng malaking problema kapag sinubukan nilang makipag-deal sa ibang mga taong kilala niya. Nang gabi ring iyon, napansin nila ang isang pulis na nag-inspeksyon sa kanilang truck. Natakot ang tatlo sa ilang sandali, ngunit sa kabutihang palad, ang pulis ay lumayo nang walang ginagawa. Kasunod nito, naniniwala si Alex na hindi na sila ligtas sa kanilang kasalukuyang lokasyon, kaya nagpasya silang lumipat sa Hong Kong. Kasunod nito, ang Hong Kong ay naging kanilang bagong tahanan. Ang tatlo sa kanila ay nagpatuloy sa kanilang negosyo ng mas mahusay sa Hong Kong at kumita ng maraming pera. Sa kabilang banda, naniniwala si Alex na hindi sila umuunlad at nagiging boring na ang kanilang buhay. Gusto ni Alex na subukan ang sistema upang makuha ang atensyon ni Zed bilang karagdagan sa paggawa ng pera.
Sa sumunod na eksena, nasa bar ang tatlo sa birthday party ni Sai. Si Sai ay lasing at nakipag-away sa isang random na lalaki na nagresulta kina Sai at Alex na itapon sa bilangguan. Napagtanto ni Sai ang kanyang pagkakamali sa bilangguan at humingi ng tawad kay Alex. Hindi nagtagal ay pinalaya sila at sinabi ni Kira na tinulungan sila ng kanyang tiyuhin. Kinabukasan, bumalik si Sai na may dalang malaking halaga ng pera na nagpapakita na maaari pa rin siyang bumili at magbenta ng mga item at tunay na nagsisisi sa kanyang maling pag-uugali. Nang ihayag ni Sai ang card na ginamit niya para sa transaksyon na ginawa niya, nagalit si Alex dahil tahasan niyang pinagbawalan si Sai sa paggamit sa card na iyon. Si Alex, na galit, ay nagsabi sa kanya na siya ay naging walang ingat at maaaring ilagay silang lahat sa panganib. Pagkatapos ay sinabihan niya si Sai na bumalik sa Toronto. Si Sai ay nadismaya at pumayag na umalis ng mapayapa. Pagkatapos ay nagpasya sina Alex at Kira na salakayin ang lahat ng mga ATM ng Hong Kong upang makuha ang atensyon ni Zed. Isinagawa nila ang kanilang plano at kumita ng higit 2 milyong dolyar. Pagkatapos ihak ang mga ATM, nag-iwan sila ng mga card na may logo ng dark web. Nang malaman ito ng mga opisyal ng gobyerno, naglunsad sila ng investigasyon. Sa kabilang banda, matagumpay ang kanilang plano, ngunit hindi nasisiyahan si Kira. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na ihinto ang kanyang pakikilahok sa negosyo. Sa halip, gusto niyang i-enjoy ang natitirang mga araw niya kasama si Alex. Sa kabilang banda, hindi sumang-ayon si Alex dahil gusto niyang parusahan ang mga bangko. Habang nagtatalo, napansin nilang itinaas ni Zed ang posisyon ni Alex sa dark web bilang underboss. Kasunod nito, humiling si Alex na makipagkita kay Zed. Sa una, tinanggihan ito ni Zed, ngunit hinikayat siya ni Alex sa pagsasabing bilyon-bilyong dolyar ang nasa linya. Kinabukasan, pumunta sila sa isang malaking pabrika para makilala si Zed. Nakasalubong nila si Zed na naka-wheelchair sa loob ng pabrika. Binalaan sila ni Zed na kung gusto nilang magtrabaho para sa kanya, hindi sila dapat magkamali. Kapag nagkamali sila, kailangan nilang mamatay kasama ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Nakatanggap si Alex ng voicemail mula kay Sai na humihingi ng paumanhin sa iniwan niyang problema at humiling ng pangalawang pagkakataon. Nasa hotel siya, hinihintay sina Alex at Kira. Kasabay nito, pumasok ang 2 estranghero sa silid ng hotel nang hindi inaasahan. Nang makarating sina Alex at Kira sa kwarto, natuklasan nilang patay na si Sai sa bathtub. Napagtanto ni Alex na ang gumawa nito ay ang mga dayuhang customer na nagmamay-ari ng card na ipinagbabawal ni Alex na gamitin ni Sai. Napagtanto din nila na kung hindi bumalik si Sai, sila ang mamamatay. Sa kabila ng pagkamatay ng kanyang kaibigan, pinili ni Alex na magtrabaho para kay Zed. Sina Alex at Kira ay mga miyembro na ngayon ng pangkat ni Zed na nagpaplano ng pag-atake sa sistema ng merkado. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pekeng pagpatay sa chairman ng Federal Reserve at mabilis na ipinakalat ang balita at artikulo tungkol sa pagkamatay ng chairman. Bilang resulta ng mabilis na pagbaba ng merkado, ang ibang mayayamang investor ay natakot. Kasunod nito, hinati ng dark web team ang lahat ng ninakaw na pera. Matapos makumpleto ang kanilang misyon, sumakay sina Alex at Kira sa kanilang sasakyan upang umuwi. Biglang kanidnap silang dalawa ng hindi kilalang ahente. Dinala nila sila sa isang inookupahang gusali at pinaghiwalay sina Alex at Kira. Bago nila iniwan si Alex, tinurukan siya ng mga ahente ng gamot na naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Nang magkamalay siya, nalaman niyang wasak na pala ang kanyang mga gamit. Walang ideya si Alex kung sino ang mga individual na ito at kung bakit nila sila kanidnap. Pagkatapos nito, lumipad si Alex sa Bangkok upang hanapin si Kira. Lumalabas na nangako silang magkikita sa Temple of Dawn 2 araw pagkatapos ng operasyon. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nagpakita si Kira. Nagsimulang makaramdam ng kalungkutan si Alex. Isang araw, bumisita siya sa isang cyber cafe para tingnan ng internet. Nagbayad si Alex gamit ang kanyang huwad na credit card. Natuklasan niya na isinara ng gobyerno ng estado ang dark web sa internet. Nalaman din niya na nahuli ng gobyerno si Zed at pinatay si Kira. Samantala, ang may-ari ng cyber cafe ay nakipag-ugnayan sa pulisya upang iulat ang ginamit na peking card. Maya-maya, dumating ang mga pulis at hinuli si Alex. 2 taon na siyang nakakulong ngayon. Sa una ay nalulumbay siya at galit na galit, ngunit naiisip niyang ipagpatuloy ang kanyang simpleng buhay habang lumilipas ang panahon. Sobrang miss na niya ang kanyang mga magulang. Pagkaraan ng 2 taon, nakalaya si Alex sa bilangguan. Pagkalabas niya ng kulungan, nakita niya si Kira na naghihintay sa kanya.
Nang tanungin, ibinunyag ni Kira ang buong katotohanan. Ang kahinahinalang tiyuhin ni Kira ay isang ahente ng CIA. Ginagamit pala niya si Kira para mapalapit kay Alex upang matunton ang pinuno ng dark web. Ang lahat ng mga kliyente, pagbabanta, at mga scheme ay bahagi ng plano ng CIA na mahuli si Zed at wakasan ang buong cybercrime network. Ibinunyag din niya na may ibang plano ang CIA para kay Kira, kaya wala siyang pagpipilian kundi maghintay sa paglaya ni Alex. Ang dalawang batang hacker ay malayo na sa kaguluhan at maaari nang magsimula ng bagong buhay.